Kahirapan, isang bagay na hindi nais maranasan ng sino man, lalo na kapag inaapakan ng pagkatao mo ng mas nakakaangat kaysa sayo. Isa si Mabel at ang kanyang pamilya sa nakaranas ng panghuhusga ng lipunan dahil sa kahirapan. Makakaahon kaya sila sa kanilang kinasasadlakan? Turon! Turon ho kayo riyan! Malakas na sigaw ni Mabel sa gitna ng tirik na sikat ng araw. Bit-bit ang isang malaking bilao na may lamang turon na kanyang itinitinda. Bili na po kayo ng turon namin. Masarap ho ito at mura pa. Sambit ni Mabel sa mga taong nadadaanan. Oy, Mabel! Pabili ako ng isa! Saad ng isang ginang sabay lapit sa dalaga. Isa lang manang Tess? Naku, hindi ka mabubusog niyan. Dagdagan nyo na po. Maganda naman kayo eh. Pambobola ni Mabel sa ginang. Napakabulera mo talaga. Sige na, pabili na lang ng 4. Iiling-iling na sambit ng ginang. Agad na nagbalot ng 4 na pirasong turon si Mabel. Matapos siyang abutan ng bayad ng ginang, nagpaalam na rin ang dalaga upang magpatuloy sa paglako ng kanyang paninda. Turon! Mga magaganda't gwapo kong mga kapitbahay, bili na kayo ng turon. Mabel, girl, kumusta? Bati ng isang hindi pamilyar na babae sa kanya. Maputi ito at sexy. Sino ka? Kunot noong tanong ni Mabel sa babaeng nakangiti sa kanyang harapan. Hala girl, di mo na ba ako knows? Ako to si Ebyang. Pakilala ng babae kay Mabel dahilan upang manlaki ang dalawa niyang mga mata. Ebyang? Malakas na sambit ng dalaga. Tumango-tango naman ang babaeng nagngangalang Ebyang. Yung Ebyang na maraming kuto at takot maligo? Yung hinihigo pabalik ang sipon at inuulit ang suot na panty? Hindi makapaniwalang saad pa ni Mabel. Agad namang napawi ang ngiti sa mukha ni Ebyang. Grabe ka naman Mabel. Kailangan mo talagang sabihin lahat yon. Nagbago na ako girl. Wala na akong kuto at hindi na ako takot maligo. 3 times a day pa nga akong naliligo. At saka, haler, marami na akong panty ngayon. Nakasimangot na depensa ni Ebyang sa sarili. Malutong na napahalakhak si Mabel. Pasensya ka na. Pero ikaw talaga si Ebyang? Walang halong etsyos? Umirap si Ebyang at maarteng umikot-ikot sabay kaway na para bang nasa isang pageant show siya. The one and only. Saad ni Ebyang sabay pitik sa buhok niyang bagong reband. Pumalakpak si Mabel. Bakas sa inosente niyang mga mata ang paghangas na naging glow up nito. Grabe, napakaganda talaga sa Maynila, no? Manghang sambit niya pa rito. Hindi ka lang gaganda girl, yayaman ka pa. Nagmamalaking saad ni Ebyang. Talaga? Ano bang trabaho mo ron? Malaki bang pasahod? Usisan ni Mabel sa kanyang kababata. Isa akong server sa Maynila, Mabel, at kada araw nagkakapera ako ng 20,000 hanggang 50,000. Sagot ni Ebyang dahilan upang makuha nito ang interes ng kausap. Ganun kalaki? Pero teka, ano ba yung server? Server ang tawag sa mga nagsiserve ng mga pagkain at inumin girl. Pero sa trabaho ko, alak ang siniserve namin. Paliwanag naman ni Ebyang. Napatango-tango si Mabel bilang pag-intindi. Saglit pa siyang napapaisip bago muling nagsalita. Sa tingin mo, pwede kaya ako ron? Tiningnan ni Ebyang si Mabel mula ulo hanggang paa. Pumorma ang ngisi sa kanyang mga labi. Pwedeng-pwede ka ron, Mabel. Nakangiting sagot nito. Gusto ko man pero hindi kasi pwede. Alam mo namang hindi ko pwedeng iwan ang mga kapatid ko. Sambit naman ni Mabel. Bakas ang panghihinayang sa kanyang boses. Ang sipag naman kasi gumawa ng mga anak niyang mga magulang mo. Ilan nga kayo? 10? Tanong ni Ebyang. Nadagdagan na kami ng 2 Ebyang. 1 dosena na kaming lahat na magkakapatid. Malakas itong napasinghap sa sinabi ni Mabel. Maarte pa itong napatakip ng bibig na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Diyos mio, 5 taon lang akong hindi nakauwi dito na dagdagan na naman kayo? Eksaheradong saad ni Ebyang. Sobrang OA naman ang reaksyon mo. Ang mabuti pa, bumili ka na lang nitong turon ko. Saad na lamang ni Mabel upang ibahin ang kanilang usapan.
O sige, pakyawin ko na lahat yan. Sakto at naghahanap ako ng merienda na ipapasnacks kina Mang Kanor at sa nagre-repair ng bahay namin. Ilang araw na din silang nagre-reklamo kasi panay tinapay at juice lang daw yung pamerienda ko sa kanila. Ang chuchusi pa no? Pagdadaldal pa ni Ebyang. Natawa na lamang si Mabel habang abalang inilalagay sa plastic ang turon. Agad din naman siyang umuwi sa bahay nila upang mananghalian muna dahil papasok pa siya sa pinagtatrabahuhan niyang maliit na grocery store sa kanilang bayan. Nasa pintuan pa lang si Mabel, narinig niya na agad ang pagbubunganga ng kanyang ina. "Nasaan na ba kasi ang ate niyo? Kanina pa ako nagugutom ah." Bumuntong hininga muna siya bago tuluyang pumasok sa tagpi-tagpi nilang bahay. "Mabuti naman dumating ka na. Madali ka't paglutuan mo ako dahil kanina pa ako nagugutom." Agad na utos ng nanay ni Mabel nang makita siya nito. "Dinala mo na naman ba sina Tonton at Paye sa pasugalan, ma?" Imbes ay tugon ni Mabel nang maamoy niya ang pinaghalong baho ng sigarilyo at alak mula sa kanyang ina. Ano naman ngayon? Alangan namang iwan ko sila dito?" Taas kilay na saad pa ng kanyang ina. Napahilamos na lamang si Mabel sa sarili niyang mukha. Pilit na pinipigilan ang sarili na sigawan ng ina. "Ma naman, alam mo namang nakakasama sa mga bata ang palagi ang ma-expose sa amoy ng sigarilyo. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka na munang pupunta ng pasugalan hanggat hindi pa ako dumadating?" Baka sa boses ni Mabel ang matinding frustration para rito. "Ba't kasalanan mo yan dahil ang tagal mong umuwi?" Paninisin ito sa kanya. Nang hihinang binalingan ni Mabel ng tingin ang dalawang nakababata niyang mga kapatid. Ang bunso nilang si Paye ay 2 taong gulang pa lamang habang si Tonton ay 4 na taon naman. "Gutom na ba kayo?" Mahinang tanong ni Mabel sa mga ito. Inosente namang tumango ang dalawa. Mabilis na naglakad papuntang kusina ang dalaga upang lutuin ang sardinas at itlog na binili niya kanina sa nadaanan niyang tindahan. Nang matapos ay pinauna na niya ang kanyang ina at 2 kapatid sa pananghalian dahil mag-iigib pa siya ng tubig sa poso ng kanilang kapitbahay. Pagbalik ni Mabel ay sakto ring palabas na ang kanyang ina. May pagtatakang sinuri niyang kabuuan nito. Pormado kasi ito at may kulay pula pang lipstick ang labi. Sigurado siya na babalik na naman ito sa pasugalan. "Nga pala, naubos namin ng mga kapatid mo ang bigas at ulam na niluto mo kanina. Bumili ka na lang ng tinapay na para sa'yo." Saad nito at walang lingon-lingong naglakad papalayo. Mapait na napabuntong hininga na lamang si Mabel. Mukhang papasok na naman siya sa trabaho na tanging tubig lang ang laman ng kanyang tiyan. Ang hirap maging mahirap. Iyon ang palaging nasa isip ni Mabel. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ng mga kapatid niyang umaasa sa kanya, nagkakaroon siya ng lakas upang harapin ang kahirapang kinasasadlakan niya at ng kanyang pamilya. "Hindi ka ba napapagod sa katatrabaho, Mabel? Parang hindi ka na kasi nagpapahinga." Tanong sa kanya ng kasamahang tenderang si Alice. "Siyempre, nakakaramdam din ako ng pagod pero hindi ako pwedeng magpahinga dahil umaasa sa akin ng mga kapatid ko." Tugon niya naman rito. Ginto para kay Mabel ang bawat patak ng oras. Kapag sinasayang niya ang bawat minuto sa pagpapahinga, ang mga kapatid niya naman ang magugutom. "Ang nanay mo kasi, wala nang ibang ginawa kundi ang mag-inom at magsugal. Ang sipag gumawa ng bata pero hindi naman marunong maghanap ng trabaho." Umiiling na saad pa ni Alice. "Hindi naman kasi ganun si Mama noon. Naging ganyan lang talaga siya simula nang iniwan kami ni Papa." Dating construction worker ang papa ni Mabel at isang mabait na may bahay naman ang kanyang ina. Isa sila sa matatawag na malaking pamilya dahil halos 100 silang magkakapatid. Ganun pa man, pilit namang iniraraos ng kanilang mga magulang ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit matapos ipanganak ng nanay niya ang bunso nilang kapatid, nagbago rin ang kanilang ama. Nalaman nilang may iba itong babae. Ang masakla pa, pinalaya sila ng kanilang ama sa bahay upang doon itira ang kabit nito. Sariwa pa sa mga alaala ni Mabel ang ilang araw nilang pagpalaboy-laboy sa lansangan. Sanggol pa noon ang bunso nila. Sa tuwing naiisip ni Mabel ang mga alaalang iyon, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding pagkamuhi lamang para sa kanilang ama. Ngayon ay nakatira na sila sa isang barong-barong na gawa mismo nilang magkakapatid upang may matirahan. Saglit na napapikit si Mabel nang tila lumabo ang paningin niya. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Alice. Ayos lang ako." Mahinang sagot niya rito.
Anong ayos lang? Sobrang lamig mo, namumutla ka na. Hindi ka na naman siguro na nanghalian ano? Baka sa boses ni Alice ang pag-aalala para sa kanya. Ramdam ni Mabel ang pagtulo ng malamig na pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay at tuhod dahil sa gutom. Agad siyang inalalaya ni Alice sa isang lamesa at kinuha ang baunan na nasa bag nito upang ipakain sa kanya. Gusto mang mahiya ni Mabel pero mas ayaw niyang tuluyang mawala ng malay dahil sa gutom. Kakapalan niya na muna ang kanyang mukha. Kinabukasan, ang ingay mula sa tunog ng hinahalungkat na mga gamit ang nagpagising sa malalim na pagkakatulog ni Mabel. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga, ngunit agad na nawala ang nararamdamang antok ng dalaga nang maaninag niya ang kanyang ina na ngayon ay hawak na ang pamilyar na pitaka. Mabilis niyang tinakbo ang distansya nila at akma na sana niyang aagawin ang hawak nito pero agad iyong iniwas ng kanyang ina palayo sa kanya. Ibalik mo yan sa akin, ma. Mahinahong saad ni Mabel sa kanyang ina. Ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. Hihiramin ko muna to. Huwag kang mag-alala, isusoli ko rin ang pera kapag nanalo ako sa Tong Eats mamaya. Labas sa ilong na tugon nito. Manaman, ipon ko po yan para sa tuition ng pangkolehiyo ni Paeng. Ibalik mo na ho sa akin yan. Pagsusumamo ni Mabel sa kanyang ina. Lumukot ang mukha nito. Ang dapat mo talagang bata ka. Hihiramin ko lang naman. Babayaran ko rin. Aapela pa sana si Mabel, ngunit agad siyang napatigil nang itapon ng kanyang ina ang mumurahin niyang pitaka sa mismong mukha niya. Malaki ang ngiti nitong lumabas sa kwarto ni Mabel habang binibilang ang hawak nitong pera. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang mapaluha na lang habang tinatanaw ang kanyang ina na ngayoy tangay ang perang pinaghirapan niyang ipunin para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Sa pagdaan ng mga araw, napapansin ni Mabel ang ilang pag-iiba ng nanay nila. Tuwing umaalis ito sa bahay ay sexy ang damit na sinusuot nito at mapulang labi. Kapag umuuwi naman, palaging may dalang masasarap na ulam. Nagtataka man, isinawalang bahala na lamang iyon ni Mabel dahil kahit papaano, naging maganda naman ang pagbabagong iyon ng kanyang ina. Subalit, iyon ang akala niya. Nandito po ba si Mrs. Marisa Manansala? Seryosong tanong ng pulis na pinagbuksan ni Mabel kanina. Bakit niyo po hinahanap ang nanay namin? Kabadong tugon niya sa kaharap na pulis. May warrant of arrest kaming dala laban sa iyong ina. Saad nito sabay pakita ng dokumento. Sumenyas ang nagsisilbing leader ng mga pulis upang pasukin ang bahay nila. Akma na sanang tataka si Marisa, ngunit nadakip siya ng mga ito. Marisa Manansala, inaaresto ka namin sa salang illicit affair. Imporma ng pulis bago pusasan si Marisa. Ano? Nagkakamali kayo, hindi ako kabit. Mariing tanggi ng ina ni Mabel. Save it for the court, ma'am. May mga matibay pong ebidensya laban sa inyo. Nagkakamali kayo, wala akong kasalanan. Hindi ko alam na may asawa na siya. Biktima rin ako. Pagkakaila ni Marisa, ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Si Mabel naman ay gulat pa rin sa nalaman. Hindi niya lubos maisip na papasukin rin ng kanyang ina ang ganoong pagkakasala. Ang akala ni Mabel, iyon ang pinakamalaking dagok na dumating sa buhay nila. Ngunit may mas ikalalala pa pala. Ate! Sigaw ng mga nakababatang kapatid ni Mabel habang tumatakbong sumasalubong sa kanya. Bakas ang luha sa mga mukha nito. Anong nangyari sa inyo? Paeng, bakit umiiyak tong mga kapatid natin? Tanong ni Mabel sa mas nakatatanda sa mga ito. Hindi sumagot si Paeng at itinuro lamang ang barong-barong nila na ngayoy tumban at sira-sira pa. Mabilis na naglakad si Mabel papunta sa barong-barong nila. Hindi niya na naituloy pa ang dapat sabihin nang biglang dumating si Stella, ang asawa ng kapitan nila. Ako ang nagpagiba ng barong-barong ninyo. Bakit? May angal ka? Taas kilay na saad nito. Namumutlang hinarap ito ni Mabel. Masyado nang madumi sa paningin ko ang barong-barong ninyo. Halos sementado ng lahat ng bahay dito at sa inyo na lang ang naiiba. Kaya naman ipinagiba ko na. Dugtong pa nito. Napakuyom ng kanyang kamao si Mabel. Hindi katanggap-tanggap para sa kanya ang dahilan ng pagpapagiba nito sa munting tahanan nila. Hindi naman po makatarungan ang ginawa ninyo, Ma'am Estela.
Bahay po namin yan. Wala po kayong karapatan na sirain ang barong-barong namin. Nagtitimpi sa galit na sigaw ni Mabel. Kinurot sa sakit ang puso niya sa nangyari sa munting bahay nila. Bakit? Kabahay-bahay bang ituring yung barong-barong ninyo? Lungga lang yan ang mga peste. Puro pinulot sa basurahan yung mga gamit nyo. Sigaw pabalik ni Stella sa kanya. Pinaghirapan ko yan eh. Pinaghirapan namin yan ng mga kapatid ko. Lumuluhan na ngayong sigaw ni Mabel. Natigilan ang matandang si Stella. Nagsilabasan na rin ang iba nilang mga kapitbahay dahil sa ingay ng sigawan nilang dalawa. Pinaghirapan po naming itayo yan. Oo nga't pinulot lang namin sa basurahan yung mga gamit namin. Pero at least, hindi namin ninakaw. Kung tao po kayong may damdamin, sana man lang inisip niyo po na may mga bata pong mawawalan ng tahanan sa ginawa niyo. Litanya ni Mabel sa gitna ng kanyang paghagulhol. Ngunit imbis na maawa, biglang binuhusan ng isang baldeng tubig si Mabel ng isa sa mga kapitbahay nila. Umalis na kayo dito, Mabel. Ang pamilya niyo ang nagdadala ng malas dito sa baryo natin. Ngayong nasa kulungan ang higad mong nanay, ilayo mo na rin sa lugar na ito ang mga madudumi mong kapatid. Galit na sigaw nito na sinundan naman ng iba pa. Sunod-sunod ang mga salita ng pangungutya ng mga kapitbahay nila sa kanila ng mga kapatid niya. Gusto niya mang labanan ng mga ito, ngunit natuon ang atensyon niya sa nasasaktang ekspresyon ng mga nakababatang kapatid. Agad nilapitan ni Mabel ang mga ito upang ilayo sa mga mapanghusgang panunumbat ng mga tao sa kanila. Bit-bit ang ilan nilang mga gamit ay sama-sama silang naglakad sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga matay abala sa paghahanap ng ligtas na espasyo upang pansamantala nilang matulugan. Pagkaraan ng ilang oras, nakikipag-agawan na sina Mabel sa iba pang mga palaboy para makakuha ng karton. Iyon ang magsisilbi muna nilang higaan. Ate, gutom na po ako. Naluluhang saad ng bunso nilang kapatid na si Paye, dahilan upang mapahinto siya sa paglalatag ng mga karton. Isa-isa niyang binigyan ng tingin ang kanyang mga kapatid. Baka sa mukha ng mga ito ang pinaghalong pagod at gutom. 50 pesos na lamang ang natitirang pera sa bulsa niya. Papaano niya pagkakasyahin ang kakarampot na perang iyon para sa kanilang magkakapatid? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mabel at muling hinarap ang mga ito. Dito muna kayo ha, bibili muna ako ng makakain natin. Nilingon ni Mabel ang kapatid niyang si Paeng. Paeng, bantayan mo ang kapatid natin ha, maliwanag ba? Habili niya rito. Nagpa siya si Mabel na bumili na lamang ng tinapay at tubig. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay pansamantalang mapapawi nito ang gutom ng mga kapatid niya. Pagbalik ng dalaga, agad nilang pinaghati-hatian ng tinapay. Kakagat na sana siya sa tinapay, ngunit napansin ng dalaga ang isang matandang babae na katabi ng pwesto nila. Titig na titig ito sa hawak niyang tinapay. Nakaramdam ng pagkahabag si Mabel. Kaya naman, tumayo siya't nilapitan ng matanda upang iabot rito ang hawak niyang pagkain. Maging ang tubig na itinira ng mga kapatid niya para sa kanya, ibinigay na rin niya dito. Paano ka, Neng? Saad ng matanda. Nagdadalawang isip na tanggapin ang alok niya. Ayos lang po ako, Lola. Hindi pa naman po ako nagugutom. Pagsisinungaling niya rito. Ang totoo niyan, kanina pa kumakalamang sikmura niya. Pero hindi niya maatim na ipagwalang bahala ang matanda. Salamat, Ineng. Ang bait mo naman. May ngiti sa labing pasasalamat nito sa kanya. Sinuklian niya ito ng matamis na ngiti bago bumalik sa mga kapatid niya. Kinabukasan, maagang gumayak si Mabel upang puntahan ng kanilang ama sa dati nilang tahanan. Labag man sa loob ng dalaga na muling lapitan ng kanilang ama, wala siyang magagawa. Mas importante para sa kanya ang kalagayan ng mga kapatid niya kaysa sa sarili niyang pride. Tao po! Sigaw ni Mabel sa labas ng dati nilang tahanan. Ilang ulit pa siyang sumigaw sa labas bago tuluyang bumukas ang pintuan. Bumungad agad sa kanila ang napakapamilyar na babae. Ang kabet ng tatay nila. Sino kayo? Kunot noong tanong agad nito. Baka sa boses ng babae ang pagmamaldita sa kanila. Nakalimutan niyo na po kami agad. Kami ho ang anak ni Paul. Pagmamaldita rin ni Mabel. Ano naman ngayon? Anong ginagawa niyo rito?
Di ba pinalayas na kayo ni Paul? Naiiritang saad nito sa kanila. Perla, sino yung nasa labas? Sigaw ng tatay nila mula sa loob ng bahay. Wala, mga batang yagit lang na namamalimos. Walang ganang sagot nito. Papa, kami po to, mga anak mo. Malakas na sigaw ng kapatid niyang si Paeng. Muling bumukas ang pinto at lumabas roon ang ama nila. Bakas ang gulat sa mukha ng mabungaran sila nito. Anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ng kanilang ama. Halata sa mukha nito ang pagkadismaya. Papa, wala na po kaming bahay. Uwi na po kami sa inyo. Naiiyak na sabi ni Trina, ang panlima sa kanilang magkakapatid. Papa, kanina pa po kami nagugutom. Dugtong naman ang kambal nitong si Tricia. Subukan mong tanggapin ulit sa bahay ang mga batang yan, Paul. Iiwan talaga kita. Banta ng kinakasama nitong si Perla sa desisyong gagawin ng kanilang ama. Tiningnan sila ng kanilang tatay. Baka sa mukha nito ang pagpapaumanhin. Alam ni Mabel na ang kabit pa rin ang pipiliin nito kaysa sa kanila ng mga anak niya. Pasensya na mga anak. Bibigyan ko na lang kayo ng pera at mga pagkain. Malakas na napasinghap si Mabel sa tinura ng kanilang ama. Seryoso? Ganun ka na ba talaga ka-irresponsable? Wala kaming matitirhan, Papa. Tingnan mo naman tong mga kapatid ko. Hahayaan mo kaming maging palaboy-laboy para lang sa kabit mo? Galit na saad ni Mabel. Huwag mong tawaging kabit si Perla, Mabel. Bahagyang napaatras si Mabel sa pagtaas ng boses ng kanilang ama. Maging ang mga nakababata niyang kapatid, napayakap sa kanya dahil sa takot. Umalis na kayo rito. Dugtong pa nito. Hindi makapaniwalang tinitigan niyang kanyang tatay. Wala siyang makita ni katiting na konsensya at awa sa mga mata nito. Agad na naalarma si Mabel nang sugurin ni Paeng ang kanilang ama. Bakit ba ikaw ang naging papa namin? Galit na sumbat nito matapos bigyan ng isang suntok ang kanilang ama. Susugod pa sana ulit ito ngunit agad iyong pinigilan ni Mabel. Tama na yan, Paeng. Umalis na lang tayo rito. Utos ni Mabel sa kanyang kapatid habang nangingilid ang mga luha. Ganun na lang yun, ate. Tutol pa nito. Wala tayong magagawa, hindi natin mapipilit ang isang amang walang awa sa mga anak niya. Puno ng pagkamuhing saad ni Mabel. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa ama nila. Aalis na kami. Sana lang ay hindi ka patutulugin ng konsensya mo, Papa. Agad na inakay ni Mabel ang kanilang mga kapatid palayo sa bahay ng kanilang tatay. Huwag na kayong bumalik pa dito! Sigaw ng kabit nitong si Perla. Wala nang magawa pa si Mabel kundi ang muling lakarin ang daan pabalik sa pwestong tinutulugan nila kagabi. Habang naglalakad si Mabel sa gitna ng mainit na daan, biglang may isang itim na limousine ang huminto sa tapat nila. Bumaba roon ang 4 na maskuladong kalalakihan bago lumabas ang isang matanda na sobrang pamilyar sa paningin ng dalaga. Lola? Gulat na sambit ni Mabel sa matandang nasa harap nila ngayon. Parang kailan lang ay binigyan niya pa ito ng tinapay. Ngunit ngayon, tila isa itong donya. Nagulat ba kita, Mabel? Nakangiting tugon nito sa kanya. Papanong? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya ang lahat, Ineng. Pumasok muna kayo sa sasakyan. Dadalhin ko kayo sa aking mansyon. Pagputol ng matanda sa dapat sana'y sasabihin niya rito. Wala sa sariling sumunod si Mabel. Pagkarating nila sa sinasabi nitong mansyon, agad na napahanga si Mabel sa sobrang ganda noon. Hala ate, ang laki ng bahay. Manghang komento ng nakababatang kapatid ni Mabel. Matapos pakainin ng magkakapatid, agad na ipinatawag ang dalaga sa opisina ng matanda upang kausapin ito. Po? Gulat na sambit ni Mabel sa inilahad ng matanda sa kanya. Hindi ka nagkakamali ng narinig, Ineng. Balak kong ipamana sa iyo at sa mga kapatid mo ang lahat ng ari-arian ko. Seryosong sabi ng matanda. Pero bakit po kami? Wala ho ba kayong anak na pwede mong pamanahan? May pagtatakang tanong ni Mabel rito. Unfortunately, wala akong anak o kahit kamag-anak na pwede kong pamanahan. Kaya naman, nagpanggap akong isang pulubi. At ikaw ang nag-iisang tao na nagmalasakit sa akin. Kahit na walang-wala ka rin ay hindi ka nag-atubiling tumulong sa iba. Kaya naman alam kong hindi masasayang ang pinaghirapan kong mga ari-arian kung sa'yo ko to ipapamana. Paliwanag nito sa kanya.
Pasensya na po pero hindi ko po ito deserve. Tanggi ni Mabel sa inalok ng matanda. Alam niyang hindi siya dapat tumanggi sa ganitong oportunidad lalo na sa sitwasyon nila ngayon. Pero alam niya na pinaghirapan ng matanda ang yaman nito. Ang kapal naman ng mukha niya kung tatanggapin niya iyon. Mali ka, Ineng. Deserve mo ang biyayang ito dahil isa kang huwarang kapatid at anak. Alam kong nagdadalawang isip ka. Pero ako na ang magsasabi sa'yo. Hindi ko ibibigay ang mga kayamanan at ari-arian ko dahil lang sa binigyan mo ako ng tinapay. Ibibigay ko ito sa'yo dahil karapat-dapat ka. Alam kong may mabuti kang puso at hindi ka sakim sa yaman. Panghihimok nito sa kanya. Sa huli, tinanggap ni Mabel ang alok nito na gawin siyang tagapagmana ng matanda. Simula ng araw na yon, tuluyang nagbago ang buhay ni Mabel at ng kanyang mga kapatid. Parang kailan lang ay wala silang tahanan, ngunit ngayon nakatira sila sa isang mansyon. Pagdaan ng ilang taon, isa-isang nagsitagumpay sa buhay ang kanyang mga kapatid. Nakapagtapos silang lahat sa pag-aaral at namamayagpag sa pinili nilang propesyon. Gayunpaman, hindi nila kinalimutan ang kanilang pinagmulan. Hindi nila kinalimutang tumulong sa mga nangangailangan sa kanila. Si Mabel naman ay hindi binigo ang tiwalang binigay sa kanya ni Milagring. Ang matandang umahon sa kanila sa lugmok ng kahirapan. Hindi niya inaksaya ang kayamanan at mga ari-ariang ipinamana nito sa kanya. Bagkos, pinalago niya pa ito. At syempre, tumulong din siya sa mga mahihirap, lalo na sa mga taong nasa lansangan. May mga pagkakataon na dinadalaw nila ang nanay nilang si Marisa sa bilangguan upang kumustahin ito. Samantala, ang tatay naman nilang iresponsable na balitaan nilang iniwan ng kabit nang wala nang mahuthut na pera. Isang araw, nakatanggap si Mabel ng tawag na pumanaw na daw ang kanilang ama. Natagpuan itong wala ng buhay sa sariling kwarto. Ayon sa doktor na sumuri, marahil inatake raw ito sa puso, pero dahil nga nag-iisa sa bahay ay wala nang sumaklolo o nakatawag pa sa ospital, kaya binawian ito ng buhay. Sa pagbisita ni Mabel sa dating tahanan, natagpuan niya ang isang sulat mula sa kanyang ama. Panay ang paghingi nito ng tawad sa lahat ng nagawang kasalanan. Nagsisisi itong mas pinili ang kabit at panandali ang kaligayahan para sa pagmamahal ng sariling asawa at mga anak. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe para updated kayo kapag may bago tayong mga video.